May nga kasanan, may mga siniaga, ang ginugin ng glorify, kag plastic sa Ginoo sa iyang isa. Magsugod, kay ka. Kaya nga mayan ka, salamat din Ginoo sa mga dako nga pribileyo niya tungkol sa amon as we worship the Lord and we study your word. Kaya pangayo kami sa mga wisdom, Ginoo sa walang espiritu, nagapyo sa amon, nag-ilumin sa amon, nag-encourage sa amon. Ang Ginoo ang magapasanag sa amon, mababakod sa amon, pag-inis mo magulo. Napita ka rin yung bus ka. Mag-alert niya ng mensahe, mungkin ang lambot sa mga puso at kakulong. Pag-isin na Ginoo, mag-kayo, mag-tadlong, at maging matahong, at maging maayo maging ang pagpalimbago sa inyo. With the Lord, kita ang Christ-likeness, ang batasan na maayong Ginoo, na resulta kung maayong magiging tawag sa among Ginoo calling. Bilang mga ginubos, bilang mga katawan, naging biling na agad. Blessed na yung conference. Blessed man ang mga speakers Ginoo na nabilin ka tanan nga nagatayan nga na magapamati sa Ginoo mga conference. With the Lord, ikaw di bulundas. At paginaw ng Jesus name. Amen. Ako nga tubig ito tayo nabili. Sa ako nga inutulungan ko pa-ambal ko nga malana kong puwag. Siguro ako rin ang feeling first time mag-speaker sa mga mga friends. Siguro naisip ko ito kapat ang mag-iing. So nga ko excitement ako nga kung baga mix. But I am reminded sa 1 Corinthians chapter 2, ginambal ni Paul, sinangkat sa text. And I, when I came to you, brothers, did not come to claim it to you, the testimony of God, with lofty speech or wisdom. Verse 2. For I decided to know nothing of you except Jesus Christ in Him crucified. And I was with you in weakness, and in fear, in much trembling. And my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, so that your faith might not rest in the wisdom of men, but in the power of God. So, ang muling nag-remind sa akin, natural ka na guro, ay tungkol. Una, hindi ka nandito ko sa inyo. Una, nandito ko kung paano mo ito na itutulo ang pulong sa inyo, sa Diyos mismo. Kaya tungkol. Ang pagtuon, ang pagwala sa pulong sa Ginoo, pinatagili sa Diyos sa iya mga lagad na dapat ito na itagaan sing importansya kaya hindi ba po sipakpakan ang pulong sa Ginoo. Kedua, siyempre as human, may tendency kita na may gamay nga. But, ang kanami lang ay pag isinimariman kita na wala ka talaga salig sa pagsakuling na kaalam, ibalo, kundi
Nagasali kita sa wisdom sa Diyos. Kag hindi ang atong kaugalingon na makita, kundi ma-demonstrate ang gahom sa Diyos sa iya mga pulo. Kag pag sini, mahimaya ang Ginoo sa iya mga pulo. Now, we go to our text, Ephesians chapter 4. Basahan mo diri, tandaan nyo lang dira. I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling which you have been called. Verse 2, with all humility and gentleness, with patience, bearing one another in love. Verse 3, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Verse 4, there is one body and one Spirit, just as you were called to one hope that belongs to your call. Verse 5, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Now, ang topic nga ginatag sa akon, kaya niya kita diri nga naghatag sa topic nga gigiyan man sa Ginoo is unity, or to be specific, unity in the church. Ito kung sa country na to, na unity as a whole, sa Philippines, wala makita na unity. Right? Kaya duwa ka faction support, duwa ka grupo, Duterte kaga, punta naman nyo sa Tonyang News, Duterte kaga Marcos. So, sa church, there is unity. Amen? Okay, tapos na. Kung scientist, ako ay naman natin, no? Unity sa church. Structure. Para maklear lang natin. Ang structure, may apat kita. The call to live in unity, the virtue needed for unity, the eagerness to maintain the unity, and the ground for our unity. For our introduction, may question kita, what is unity in the church? So, specific, what is unity in the church? So, may kita diri sa mga theologians, kaya i-describe nila or explain nila what is unity. J. Packer, siguro na hindi naman yung theologians, so, may gini, good. Describe unity as both a present gift and a future goal. Present gift and future goal. He argued that unity is bounded by revealed truth in Scripture and requires a principled practice of Christian love, which means not blindly tolerating all behaviors, but encouraging self-control, holiness, and Christ-likeness. Another, Martin Lloyd-Jones, yung mga tanda at igamit sa Ginoo, taught that true unity as in inevitable. Mabaka-inevitable, hindi mo na sa hindi mo sa malikawan. Okay? That is inevitable. Organic, natural. Unity that stems from shared spiritual realities, not human effort. So, mga idea ni Martin Lloyd-Jones, nga ang unity kuno sa iyang pagtundo, ang tutuon ng unity as inevitable. Ang mga inevitable, sigurado gid nga we are united because matapong ginasaya because amo niyang tutuon nga Christianity. Organic, natural, nga nagalin kuno sa spiritual realities. Hindi sa mga nagalin sa human effort. Sa totoo lang, wala si tao may kasarang nga mag-isa kita o isahon ang naglinlain ng mga tao. Kailinlain kita mga batasan. No? Sa batasan pa lang, problema na. Sa itsura pa gin. No? Sa baho. He maintained that this unity requires agreement on essential doctrines. Hindi kita mag-isa sa essential doctrines.
Mayroon major, mayroon minor. Such as the deity of Christ, sa katadra, amen? Sa pagka-Diyos ni Kristo, sino sa atin mo nagkakilala si Kristo? Hindi Diyos? So hindi kayo pwede. And salvation through His blood atonement, without this core agreement, true unity is impossible. Without this true agreement or doctrines or confession, wala sa unity yung mata. Right? Katugita sa therefore, actually, dala naman ni Pastor Kim, but ito ko lang sa inyo. Ang therefore nila ang banal ni Paul is I therefore. So niya, the word therefore is a transition from doctrine to duty, eventually Pastor Kim sa Yakino, principle to practice, and position to behavior. So kung ano naman kita ang idea ni Paul, ang iyang pagplastar sa Ephesians, o kalabanan na pinaging Romans, throughout sa mga letter, mauna siya sa doctrine, and then ma-end up siya sa duty. And then, I therefore, the prisoner of the Lord, ang ining statement, this is a statement of Paul's physical circumstances. Ang madara, Paul wrote this letter while under house arrest in Rome, where he was on trial for his life. This is also a statement of his spiritual devotion. Ang word na lang either for the prisoner of the Lord, why siya nang prisoner of something else? Na priso ko kay nangabat ko, na priso ko kay maging sumbang ko, maging bakol ko, kung ano man ginibog mo, kalukuhan mo sila nga, prisoner for the Lord. Amo nang idea ni Paul sila nga, tungod kay na priso siya, tungod sa gospel, tungod sa pag-alagad sa Ginoo. Sila nga, this is also a statement of a spiritual devotion. Tungod sa iyang spirituhanon nga pag-alagad faithfulness sa Diyos, na priso siya. Kaisa's verdict did not determine Paul's destiny. Hindi si Caesar or ang emperor sa Rome ang mga determine siya ng destiny. Because kung balikan natin ulang na punta, Acts chapter 9, ano ang calling? Na he must suffer for the sake of the gospel. Mag-antos din siya. So isa na sa calling niya, namantos siya kag harang fulfill, na preso siya tungod sa pag-alagad niya sa Ginoo. His prison sentence was a divine appointment. Nga divine appointment. Because amo na ang plano sa Diyos sa iya pagkapriso, kung balikan naton ang katuan naton ng Philippians, si Paul na priso, pero sa prisuan nagawalit sa Japon. Kag tungod kay na priso siya, ang mga priso nadalaya man sa Ginoo. So muna ang gospel is not bound. Kaya nga man, hindi niya ang tao ang makapugong sa naya. Kaya kung ng Diyos na gano'n ng predestina na, parang Diyos, nagplano, himuon na git. Kaya na matabugit. Wala ba siya na priso ni Paul niya, ang gospel niya, hindi wali, kaya naglambot sa mga priso. Kaya muna gani ang jail guard, no, na luwas. Paul's ultimate concern was to do the Lord's will. What are you willing to endure for the Lord? Question. What are you willing to endure for the Lord? As a prisoner for the Lord, Paul show us how to walk in unity. So makita pa lang natin kung paano si Pablo nagkabuhi na may tinatawag na unity. Number 1. Mga tuntun na. The call to live in unity. Karagas by verse 1. Walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Worthy refers to a balancing scale.
pareho lang may sauna, kaya ang kiluhan, may balanse na, di ba? Hindi pareho sa mga digital na. Kung ang isang kilo, timbangan mo na sa isang kilo para kung pareho sila, kung sa kilo na. So, ang worthy of the gospel, or worthy of our calling, pareho na nagabalanse. Our position in Christ is on the other side of the scale. Position at relasyon sa Ginoo, amo na ang chapter 1, chapter 2, chapter 3. Our practice as Christians is on the other side of the scale. So, mamangkot, kung timbangon ang atong posisyon, kag ang aton nga practice as Christians sa piya, worthy ba na? Balanse. Ang pagtawag sa Ginoo sa kaluwasan, kag ang atong ginahimo bilang mga Christians, ang atong kabuhi, ang gina-practice naton, base magan-magan kay. Next. My question. Are you walking worthy of your calling? Balanse? Tapos ba na ang imong pagkabuhi sa imong pagtawag? Calling and call refers to divine call to salvation. We call on the Lord for salvation, but we are saved because He calls us, not because we call Him. I-clear na. So, sigurado, no, nagtawag ito sa Diyos sa kaluwasan because ang Ginoo una nga nagtawag sa aton, hindi kita nagtawag sa iya. Okay? 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that we proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. God called us out of darkness into His marvelous light. Next. All Christians are called to live in unity. Not some, but all. Wala sa exception. All Christians are called to live in unity. Our calling is the reason for our unity. Ang pagtawag sa Diyos aton sa kaluwasan, ano ang rason na dapat kita mag-isa? That is, ang isang pinaka-basihan. Chapter 1, verse 18. Kung na mabasa, ang badali sa pulong sa Diyos, having the eyes of your hearts enlightened, that we know what is the hope to which you are called you, what are the riches of glorious inheritance in the saints. Chapter 2, verse 11 to 21. Basa ko na siya nagay sa nagay. Badali. Dumduman ninyo ang inyong kaintangan sa unang na tao ka po may hindi mga Hudyo. Kaginasiling sa mga Hudyo, mawala ka mo sa relasyon sa Diyos tungod hindi ka mo pareho sa ilang nga tinuli. Pero ato pagtuli, lawas lang, dumduman ninyo nga sa tuan ay wala ka mo makakilala kay Kristo. Wala ka mo masakop sa relasyon sa Israel, wala ka mo masakop sa mga kasugdanan sa Diyos para sa iya makatawan. Kaya base sa iyang promisa. Nagkabuhay ka mo nga sila yung kalibutan, wala sa paglaong pagulang Diyos. Pero subong tuot nga kamo ara na kay Kristo, kamo nga sa tuan ay malayo sa Diyos, malapit subong paagi sa tugo ni Kristo. Kag paagi siya kamatayang gibuba niya ang pader nga nagkasiparan kag nagapaaway sa Hudyo kag sa mga hindi Hudyo. Gani siya ang nag-isa sa aton. Take note, ginisa niya mga Hudyo kag mga hindi Hudyo, ang pader nga iya gibuba amo ang kasukuan sa mga Hudyo nga nagalakip sa mga suko kag mga pagsulundan. Ginhimo niya ini akon, tingnon, maisa niya sa iya ang mga Hudyo kag hindi Hudyo, kag agod maguntat ang ila pagilinawan.
Gani karon bilang isa na kalawas ang mga Hudyo at mga hindi Hudyo pagi sa kamatayon ni Kristo sa cross, gindula niya aton pagdinungganay kag ipabalik na iya kita sa Dios. Sabi din nagabot diri si Kristo pagwali niya man balita nga nagatagsim kalinong. Take note, kalinong sa inyo nga mga hindi Hudyo masang unang malayo sa Dios kag sa amon man nga mga Hudyo nga malapit sa Dios. Pagi kay Kristo kita tanan nga mga Hudyo kag hindi Hudyo sarang na makapalapit sa amay pagi sa isa ka Espiritu Santo. Gani karon kamo nga mga hindi Hudyo hindi na kamo tag-ibang nga lugar o kung mga estranghero, kundi mga kasimanwa na sa mga katawan sa Diyos, kag mga miyembro sa pamilya sa Diyos. Kita nga mga tumulo pareho sa balay nga ipatindog. Nga iyang pundasyon na bato amo si Kristo. Kag iya haligi amo ang mga apostoles, mga propeta, kamo amo ang iban nga mga parte sa balay pagi kay Kristo, ang tanan parte sa balay nag-aalala pagod mangin balaan nga templo para sa kilukag tungod nga kamo ara kay Kristo nalakip man sa sining ginahimo nga balay nga inaistaran sa Dios paagi sa iya espiritu. So makita naton dira ang mga keyword sa aton nga ginbasa nga malayo kita sa una subong malapit na God or Christ is our peace. And then, makita man na natin, we are one. Isa kita, one another. Ang isang idea. Together, join. We have built together. Ang isang idea na ano. Next. Ito kasi number 2. So at least naintindihan natin. No? Number 2, the virtue needed for unity. Virtue, ang aming ako ay katatlong nga definition or meaning sa virtue. Kaya ang another meaning sa virtue is character. Pero aming ako na sa virtue, nga ay katatlong meaning is the good result that comes from something. So, ano naman siya yun? Hindi niya aton. Okay? Ang batasan, ang karakter na ginapakita natin is the good result that comes from something. Something ano? Kung balikan natin ang ununa natin nga point, the call to live in unity, dahil natin makita from chapter 1, chapter 2, chapter 3 sa book of Ephesians, makita natin dahil nagalin ang virtue, ang batasan, ang kaayo. Hindi niya aton nga i-produce or moralidad lang sa tao or human effort. Kundi nagalinin sa aton pagtawag sa Diyos. Kaya paano kita regenerate, ibuhay sa Ginoo. Para sa may chapter 2 sa Ephesians, we are made alive. Kag, clear ba nila, no? Kaya ba sa Ephesians chapter 2, balikan ka lang, ang banera, for by grace you have been saved through faith. This is not your own doing, it is the gift of God. Gift, pinatag sa Ginoo, not a result of works, so that no one may boast. In verse 10, for we are His workmanship, created in Christ for good works, which prepared beforehand that we should walk in them. So, ang calling naton nga nagaling sa Diyos, ang resulta sina amo ang virtue. Muna nga number 2, makita naton nila, kung gitawag kita sa Diyos, nga magkapoy, nga mag-isa, bilang isa ka church, or one body, so makita na, ay kagawa nila ang virtue. Nga, pamangkot, nga kinakalat sa
virtue needed. Sa 2 Peter, sa 2 Peter, chapter 1, from verse 3, Abadara, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. So connected man sila. Okay? Verse 4, by which He hath granted to us His precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature. Partakers of the divine nature. Having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. For this very reason, make every effort to supplement your faith or add to your faith virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. Verse 8, Ariyo, for if these qualities or virtue are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Verse 9, for whoever lacks these qualities is so nearsighted that he is blind, having forgotten that he was cleansed from his former sins. And verse 10, therefore, brothers, be all more diligent to confirm your calling and election sure. For if you practice these qualities, you will never fall. So, virtues, qualities. Makita sa atin. Number one, ano naman sa qualities or virtue? Humility. Grabe naman ito, naiitin ko ng humility. Pwede man ipaulitan. Why? Humility is a lowliness of mind in a heart. Not only mind, a heart, attitude. Recognizing one's dependence on God rather than pride to honor. It is expressed through selfless service to others, a willingness to submit God's will. May nabasa ko ito pag-define sa humility is unconscious self-forgetfulness. Ano na sa linon? If you know you are humble, you are not humble. Ano nga idea? Unconscious ka lang, humble ka doon. Wala ka nakapalo nga yung humble ko lang. Pero baka, masabi ba ko ito rin yan? Ako yung pinaka-humble din. Wala sa tao makakaba na yung humble person. Because, kung baka you are a humble person, you're not a humble person. You are arrogant. Pride na siya. Nakalimutan mo lang. Ayaw mo nagaliwa. Wala ka kabalo at conscious. Kamu na sa humility. Kakadamo sa mga tao na binagin sa Christian world, nga feeling nila humble sila. Saka ko mismo na na-struck mo na rin. Kaya hindi matabo ang humility. Ay matabo ang unity kung wala sa humility. Unity is impossible without humility.
Kaya ni humility na sentroid sa aton manluluwas sa si Kristo, kaya na balayang a gentle and lowly in heart. Ang bayan sa Matthew chapter 11. Number 2, gentleness. Gentleness is meekness. Meekness is not weakness. Nga gisunod niya gentleness. Kaya kung humble ang tao, makita na ang iyang gentleness or meekness. Hindi na saya ang meekness. Hindi na saya nga, oy, dukapigaw si Mom. So, wait ka dito na. So, hindi ka basugaw. Hindi na sa weakness. It is a strength under control. May kasarap ka, pero hindi na control. Muna sa weakness. So, pareho ba lang ang ginangkat ka na pumulay? Kaya nagangkat si mo gamay lang. Kaya, dako, tapos nakatuod ka pa sa mixed martial art. Saya, huwag ganyan namang an, ito ka isok siya. Kaya po, ulay ka, tikon. Ngaman. Basi patulan mo sa, basi sa malang kadyaw, basi malimbong na sa. Pinakontrol. Ay, magaling. Next, the Greek word describes a horse, medicine, or a wind. May tatlo rin describe ang Greek word. A tame horse wins races. Ang kabayo nung na-train, okay, naanta. Diba? Pwede siya magdawag sa palumba. And battles, and a wild horse is dangerous. Kung ang kabayo hindi mo siya maanta, delikado naman. Kagisa mo si Pasa ang kayo. Nabuhay pa man. Pero grabe kung ang persa sa si Pasa kabayo. Ang mga motor, 1 horsepower, 2 horsepower. E para sa 2 horse mo. Ang wild na horse, ang kabayo nga wala manta, dangerous. The proper, padre, next, the proper dosage of medicine can heal disease or ease pain. An overdose can kill you. A soothing wind relieves and refreshes. Hurricane force winds knock down your house. Diba? Ang hangin nga sakto lang. Alisin nyo yung tripa, alin sa airport. Diba? Refreshing. Wow, na. Sa kuha ka to, init to. Pero refreshing. Sa ganito, matuyuan na kayo, namin. Kaya kung may nagkagpan ka. Pero kung yung hurricane or bagyo, kabalo naman po natapos sa bagyo dito sa inyong balay. Kung tama na kusog ang hangin, ano matapos? Kalagubahin yung balay. Kalang kasi yung mga ato. So, grabe. Matthew chapter 5 verse 5 says, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." Meek means strength under control. A meek person shows self-control. Next, forbearance. So may kulang din, forbearance. Bearing mo na rin lang, forbearance ay important. Forbear is to abstain or hold back. Forbearance is a key to patience and self-control. Nga ang forbearance, pareho lang sa patience and self-control. Pareho man sa meek. Naman. Kaining tatlo, isa na sila job. Okay? Pero, mauna kita ang humility. And then, kung may humility, makita natin ang sunod na is meekness. And then, ang forbearance or patience. Okay? Matilitanan, maisa mo,
sa gugma. Bearing one another in love. So that is the virtue nga kinahanglan nga sa ato needed nga nag-produce halin sa aton nga calling, hindi ni aton niya, kundi na-produce ni sang giduwas kita sa Diyos, na-regenerate kita, gagwa ni sa aton. Makita ni. Number 3, the eagerness to attain the unity. Ito lang ang akong taninga, ay tatlo lang. Pero nakita ko na yung verse 3, importante kayo. Nag-iputan ko siya. So, another sa eagerness is endeavoring, sa my King James Version. Endeavoring, it denotes an object to be carefully and earnestly watched for and promoted. Why calling, and then ang virtue na galing sa calling nga kundi paano kita kinuwas ng Diyos, nagwa na sa aton humility, and then gentleness or meekness, and then very another in love, ito nga niya pala, eagerness, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Why eagerness to maintain? So endeavoring denotes an object to be carefully, earnestly watched for and promoted. Next. The unity of the Spirit is equivalent to the unity of which the Spirit is the author. Ari ang idea. Why preserve or maintain? Why nga hindi create or make? Nga hindi kita maghimo sa unity. Nga hindi kita makahimo. Nga hindi kita yakasarang. Nga mag-unite kita sa ato ni kasarang. Because the author is the Spirit. Sa tawag na unity. The unity of the Spirit be maintained in the bond of peace. Ari ka maturan. Kung sa aton lang, di kasarang. Kung ipagay sa balang Espiritu, hindi kita kabinte, hindi kita kapreserve sa unity. Kaya pinakakamaturan na lang, hindi kita ka-create dyan sa unity na sa atin. Kundi ang Holy Spirit, yung nag-dwell sa atin. He is the author sa ginatawag nga unity. Kaya yung unity, ma-maintain ini sa Spirit in the bond of peace. Next, how this unity to be preserved or maintained in the bond of peace? That is the bond which is peace, spring out of humility, meekness, and forbearance. Naman niya connected. Gitawag kita sa Diyos, gina-regenerate kita, ipagugit sa Ginoo, kag makita ng mga qualities, virtue sa aton, kag ining unity, ma-preserve natin, ma-maintain natin, nagalini sa humility, meekness, and forbearance. And then next, arengamyo. The peace which is the element of Christian society is that to which we are all in one body, for we are called by the God of peace, redeemed by Christ who is our peace, sanctified by the Spirit whose fruit is peace. Diba? Sa Holy Spirit, no? Ano ganito? Love, joy, and peace. And edified by the gospel of peace. Puro peace, no? That we may walk as sons of peace. Thus, the unity is preserved and manifested by peace. We are called by the God of peace, redeemed by Christ who is our peace, sanctified by the Spirit whose fruit is peace, and edified by the gospel of peace, that we may walk as sons of peace. Ano ang basa? Matthew chapter 5? Blessed are the peacemakers.
for they shall call the sons of the Lord children of God. So kita mga Christians, nagabalungtad kita si kalino. Pero mga problema sa nakita ko, nga dapat ang Christian, amo ang nagabalungtad sa kalino. Pero kita ko problema sa churches. Kagabay pa ko lang sa ato. Nga ang membro, amo ang kinalinan sa paglinaway. Hindi na ang kuling naton. May membro nga may kontra sa kwa, may kontra sa sulod. Sila patuya ang sila patuya ang atake to, sila patuya ang pag-itaway. Nga dapat ang isa ka Kristohanon, dapat ang ginabaluntan diya kalinong, kaya paglinaway ang ginabaluntan. Kung magalinaway, ano ka dapat? Peacemaker ka. Hindi nga subukan pa ito, sige, pa na. Patuloy mo lang. So hindi na. Because itawag kita sa Diyos is the God of peace. Number 4. Number 4. The ground for our unity. Class. Or the foundation, the basis for our unity. What is the ground? In John 17, says, I do not ask for this only, but also for those prayer in Jesus Christ's prayer. Also for those who will believe, show their word, that they may all be one. Just as you, Father, are in me, and I in you, that they may also be in us, so that the world will believe that you have sent me. So the Father has answered Jesus' prayer to make us one. Jews and Gentiles, and all differences. Next. So the idea, the unity of the church is securely rooted in the unity of the Godhead. Sa munang foundation, ang atong unity is founded securely and rooted in the unity of the Godhead. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. They are united in one. So munang idea, that is the ground, the foundation. Next. Christian unity is a gift from God, not human achievement, and is grounded in the 7 oneness of the Christian faith. Ganun lang sa pagkakala, ang 7. Ang 7. Wala ka ba ng 7? Hindi ako perfect number. Kita nga tao, imperfect kita. But ang ibasiyan sa aton kapag-isa, na imperfect kita, is the perfect triangle. Ngaman, verse 4, can mention nila ang Holy Spirit. Verse 5, can mention nila Jesus Christ, the Son, God the Son. And verse 6, can mention nila God the Father. Karaman nyo sa inyong text. Okay? Kaya pag-basa, it mention nila. So, we are grounded in 7 ones, or oneness of the Christian faith. Ano sa una-una? Yun una niya again, one body. One body is the universal church composed of all believers. Depati ka mo sa universal church, mayroon sa local church, pero sa lawas ni Kristo, itang lawas is the head, composed of all believers, all races, all languages. Diba? Sa bubuos ng kalibutan.
Ano ka man, Koreano ka man, Chinese ka man, Pilipino ka man. Inisa kita sa Diyos. Sa iyang alawas. And Romans 12, verse 4 to 5, for us in one body, we have many members. Sa kalawas mo na sa membro. And the member do not all have the same function. Hindi kita pareho function, but isa lang kita. Kalawas. So, we do many are one body in Christ. Individually, members of one another. So, muna sa unang gram. Number 2, one Spirit. The Holy Spirit that dwells on Christians. In one Spirit, big letter S, the Holy Spirit, ang isa ang nag-dwell sa aton. Romans 8:9, you, however, are not in the flesh, but in the Spirit, if in fact the Spirit of God dwells in you, in one. Ano ba? Aring warning na rin. Makita natin. Kung ikaw no, para sa lawas ni Kristo, para kang Kristo, isa ka taka-spirito. Ang Espiritu sa Diyos nag-dwell sa atin. We're the temple of the Holy Spirit. But, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. So, kung ano na itong idea, kaya dwell sa atin ng Banal na Espiritu, isa lang, okay? Isa lang kita, one Spirit. So, kung wala kita nag-isa, or hindi kita pareho sinilang idea nga, ay hindi ko tayo hindi ko na mag-intra sa hilaya. So, ang problema, mas wala sa mo ang Espiritu sa Diyos. So, kung wala sa mo Espiritu sa Diyos, wala ka na bilog sa body mo. Number 3, the ground. One hope. One hope, this is our future hope in Christ for glorification. In Ephesians chapter 1, verse 18, pamoy ni Pablo, praise the eyes of your hearts will be enlightened, that you may know what is the hope to which He has called you, what are the riches of His glorious inheritance in the saints. There is division when we look back and look around. Tapos ang nag-divide, balikan natin, nagkaroon na ito sa palibot. There is unity when we look ahead to the hope of our calling. So, idea na rin, there is a division. Pagkaroon na ito sa palibot, sa isa sa aton, lain-lain patasan. Mga bagay niya, hindi kita mag-isa. Pero kung tanawin natin, ang aton hope, na isa lang, sa pagtawad sa Diyos sa aton. Ang mga sinatawagan, what are the riches of His glorious inheritance in the saints? Isa katadra. Isa lang atong ginalauman. Kaya ang aton na Ginoo magabalik. And someday, mga imperfecto na hindi perfecto malawas ang atong pamatasan tanan. Hilindain kita pero sa uli mga imperfecto kita. Ako na atong ginalauman. Wala na differences. One Lord, Jesus Christ, who was the head of the church, the first Christian creed. Anong first Christian creed na ito? Jesus is Lord. Ang mga pinaka-importante. Although importante man na Trinity, importante man ang salvation, but unang-unangin, Jesus is Lord. Hindi dyan nila. Confess kita, nga si Kristo, Ginoo. Romans 10:9 says, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kung confess ka sa iyong mga baba na si Kristo, Ginoo, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Jesus is your Lord. Hindi lang Lord, Lord. Ang sa Matthew chapter 7,
Not anyone or everyone says to me, Lord, Lord. Kanyara nga, panawag sa Ginoo na sa kalitan, Ginoo, Ginoo. Hindi mo na magtuwawon, isa lang. Lord, Ginoo, kay kung tuwa, so pareho na sa idea lang nga tarap-tarap. Ito. Balay-balay. Ito. Hindi mo na magtuwawon. Diba niya madasma lang gani. O Diyos ko, Maria Joseph. Kaya pala, plus 20 na. Kaya ginadala din ang anak sa Ginoo sa unang pulos. Tuwa man ang tao sa kalibutan, pagdating sa Matthew chapter 7, 21 to 22. Ang nagagamit sa ngalan sa Diyos. Kag nagapagamit sa Diyos. Muna mo. May mga tao na nagamit ang ngalan sa Diyos para sa pamulingon nila nga interest sa ilang benefits. Muna may banwa nila sa kuwan, tapos mga ngayon na. Pamartahan lang. Nagamit nila ang ngalan sa Diyos. Tapos ako na, nagpalayos na po sa malaking spirito, nagawali sila, nagkaroon sa mga mirakulo, magulo. Pero, sino na ito kali, ano pa, practice na ito nila kadaan. Tapos, mayroon pa nagsulot, nakita ko, hindi mo tayo nila ang names lang. Wala bro, madala sa, orientation. Kaya mama na kami, pag-usap ko nga, pusol nga, katawan mo. Kaya ginamoy na sa matugbag, no? Ang isa to, yawan sa mamo, no? Tulog. So, kaya magigana mo na may sa kalibo. Sa kalibo ba? Itong ba na? Kaya ito, mamatugbag ka sa kalibo. Yun ako, mamatugbag ko kayo. Galing ito sa kabalo. Sa kalibo, patugbag na. One baptism. Spiritual baptism into Christ. One baptism is a public sign of identification. One baptism, the New Testament speaks of baptism in two ways. Spirit baptism is supernatural, invisible, and non-experiential work of Holy Spirit that is joined us to the body of Christ in salvation. Water baptism is a visible symbol of the Spirit baptism. The Lord Jesus commands His disciples to be marked by water immersion in the triune name of God. This public act identifies the believer with the death and burial and resurrection of Christ. Last, one God and Father who is over all and through all and all believers. God is over all. Psalms 103 verse 19 says, the Lord has established His throne in the heavens, and His kingdom rules over all. It speaks sa pagka-sovereign sa Ginoo. He rules over all kingdoms, all the world. God is through all, the God of exhaustive sovereignty, exhaustive is complete, is the God of pervasive providence. Ang hindi lang sovereign sa tanan, kundi makita man natin nga nag-provide sa tanan. Isa ng unbeliever na kabaton sa ulan ng ilan. Unang common grace. God is in all. God is infinite above and beyond us, but God is no distant deity who is unmoved, untouched, or uncaring. Every Christian enjoys the indwelling presence of the life-giver King. 1 John chapter 4, verse 15 and 15 says, by this we know that we abide in Him and He in us, because He has given us the Spirit, and we have seen and testified the Father has sent His Son. May kamatuon si Jesus Christ, the Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in Him, and He in God, the Spirit, and lives in you. And then last, our conclusion, we have been called to
walk in unity through our common calling, common character, and common confession of love. There are no stars or soloists or lone rangers in the church. Wala siya itong pinaka-maspukin. Na siya lang isa, nagasiga. Stars. Wala man sang soloist o lone rangers. Nga siya lang isa, yan tanan. There are no stars because we are called to walk together. Iniharap lang idea ka, pray one another, love one another, on the same level with one another, and step with one another, united in Christ, like character, humility, gentleness, patience, united in theological confession. Francis Schaeffer once said, we cannot expect the world to believe that Jesus' claims are true and that Christianity is true unless the world sees some reality of oneness of true Christians. The external expression of indwelling Christ when non-Christians look at the church, they should see people who walk together united in Christ. Yes, salamat din sa inyong mga pulong. May Panginoon sa Christian mo, sa magtawag sa inyo, sa mga calling. Pakita mo, unity. And Lord, we have differences. Each Siyempre daw sa mga anak ko. Our practices. Pati sa alam niyo, Jack, ang spirit of contentment sa amin. At isa ang Ginoo. At isa kami sa lawas ng Kristo. At ang pinaka magbayad sa amin Ginoo. Paano kami ginawa? At ang ground sa amin Ginoo. Calling. We bless nga ang bilin niya. Salamat sa mga pulong. Jesus. Amen. Madapas ka.